Okay, na? ready na daw, ma'am. Wow, Ma'am Janet. bilis ah. Galing Tayo. naman. Mamaya ulit mag-i-interview tayo. Mag-i-interview tayo. Mag-interview pa tayo? Mag-interview tayo. Ayan. Oh, dito ka daw, ma'am. Dito ako? Oh, doon ka daw. Doon ka daw. Oo. Serious? Diyan ka daw. Oo. Okay. Ayan. At this point, may we call on our leaders. Unang-una, tatlo kasi ito. At magagaling talaga na leaders ito. Oh. May we call on, all the way from Australia, Platinum Leader, isa sa mga napaka-masiglang member, leader, affiliate dito sa Live Good. Let's give it up for Lailani Howells, ladies and gentlemen. Ayun, no? Spotlight, 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 Oh, spotlight, tinding-tinding talaga. spotlight. Yoo-hoo! Let's give it up for Lailani Howells! Next! Nako, ito, magaling to. Pogi, napakasipag, napakabango. Chinito. Oh, Diamond Leader from Cavite. May we call on Diamond Leader, Brother Rex Campanya! Alalayan ko to. Alalayan ko to. Alalayan ko. Another leader, also a well-known figure sa Live Good Philippines or Dream Makers Worldwide. Madalas natin siya nakikita nagla-live sa kanyang kotse and giving us a whole lot of update pagdating sa Live Good. Let's give it up for our Diamond, Harold Pangan! Yan. So, Sir James, now, bakit kaya tayo andito? Parang boy abunda ako ang dating, Oo. no? Kung merong salamin sa harapan nyo, salamin, mahiwagang salamin. Ayan. So parang pinagpapawisan ka. So of course, this is gonna be a question and answer, no? Regarding buhay. Hindi lang live good, kasi importante na mabusog sila ngayon sa ating mga leaders, mga diamonds and platinums, kung ano ba ang ginawa nila para ma-achieve nila tong rurok ng tagumpay, no? So, si Ma'am Janet prepared questions dito sa inyong tatlo and math po ito, math. Math po ito. Ayan. Okay, of course, gusto nating magkaroon ng valuable insight sa mga leaders na to kasi they weren't sitting there kung hindi nila ginawa yung something different na above and beyond. Hindi normal yung ginawa nila as to why they are here sitting in front of us at magbibigay ng insights. Okay? Sige, ma'am. Okay, so I'll shoot the first question. Of course, question ito sa ating the only rose among the thorns. Ayan, okay. Miss Lailani Howells, she's from Australia and a platinum leader. So, I always observe this person na very energetic. In fact, mahilig siyang gumawa ng mga parody, ng mga songs na actually yung jingle, sabi ko magandang mag-compose ng ganito. Wala pang 24 hours, nakagawa siya. So, I just want to ask, Miss Lailani, no? So, ano yung inspirasyon mo na nagagawa mo yung mga parody songs na yon sa Live Good? And saan nanggagaling yung energy and your passion sa, na being an affiliate of Live Good? World peace! Nagulat ako. Mali pala. Sorry po. Parang, the best answer to that is, and I will speak in English po for the sake of our Indonesian Oh, yes, please. guests. Yes.
I get the inspiration when you believe in, tumayo pa talaga, when you believe in something, when you believe in the company, when you love what you do, when you are proud of the company you are affiliated with, ang dami pong kanta. Ang dami pong kanta na pwede kong gawin. There's so many songs that I can turn into inspiration to inspire and share the word of live good. Yun lang po. Yee! Pwede bang humingi ng sample ngayon na a cappella? Kung tayo ay matanda na, lahat tayo ay magiging diamond na rin. Yun. Bitin. Bitin eh, no? Okay, so you wanna shoot the second question? Ito, magandang question. Ayan. Ito, kilala na rin natin ito. Napakasipag talaga niya, no? Ang pinaka-question ko is that who is Rex Campanya sa Live Good and who is Rex Campanya sa personal? Sound. English? Hindi, Kabitenyo, Kabitenyo. Kabitenyo na lang. Kabitenyo. Mas Ayos. madali, mas madali. Siguro si Rex Campanya, bago mag-live good, networker na, alam mo yun, may prinsipyo. Merong, sabi nga natin dedication. Number one kasi is dedication. And commitment sa lahat ng goal mo sa buhay. Kasi marami sa atin dito, gusto lang yung network. Gusto lang mag-join. Pero hindi kailangan. Kaya sometimes mapapansin nyo, lumalaki yung network natin sa simula kasi puro gusto lang. Pero hindi naman nila kailangan. Diba? Pipilitin mo pang mag-subscribe, pipilitin mo pang sabihin natin itong mag-invite kasi hindi naman nila kailangan. Pero pag once na kailangan yan, kumbaga, doesn't matter kung tutukan mo yan o hindi, lalaki sila. Same na nangyari sa amin ni Coach James. Sabi ko nga, nung nag-join ako kay Coach James, sabi ko sa kanya, kailangan ko kasi si Live Good. That's why bakit ako to make up. Di ba? Kasi kung nag-join ka lang dahil gusto mo lang, madali mag-quit kasi yung $50 is maliit. Di ba? Pero kung sasabihin natin na yung $50, kahit maliit yan, pero kailangan mo ng mas malaking income, tatrabahuin mo talaga kasi kailangan mo. Tama? So, yun lang yung sa akin. Yun, ang galing naman talaga. No? Napaka-brilliant, no? Ikaw, ma'am, ikaw ang magtatanong kay Coach Harold Pangan. Of course, syempre. Very inspiring leader as well, no? Yan, si Coach Harold po, sa mga hindi pa po nakakaalam, but I'm pretty sure alam nyo na po lahat, no? He came from very humble beginnings. Talagang pinagdaanan na po niya lahat ng hirap. So, hanggang sa narating niya kung ano siya ngayon. So, Coach Harold, ang tanong ko po is, bakit po hindi mo sinukuan ang lahat ng challenges at ang pangarap mo in spite of the fact na talagang dumating ka sa punto na dapang-dapa na? And ano yung masasabi mong, ano yung pinakamagandang ginawa mo na gusto mong i-share sa kanila na bakit hindi sila susuko sa kanilang mga pangarap? Hello. Siya na kayo sa boses ko. Medyo malat po ako eh. Sa mga nakakilala sa akin, ako po ay street vendor. Sa kalsada po, pagka hindi ka masipag, hindi ka talaga kikita. Kasi maglalako ka, magpapadyak ka ng sidecar, uupa ka sa bangketa, palalayasin ka ng mga ano tawag doon, mga street yung mga nag-ano sa mga munisipyo. Naranasan ko na po yan, kinuha yung food cart ko, sinakay sa ganito. Mahirap yung buhay na ganon. Ayoko nang balikan yon at ayokong gawin yon for the rest of my life. So, yun lang yung naiisip ko. Tapos yung nanay ko, pinalaki kami sa pagtitinda. Ngayon, kung ako, tatanda ako sa pagtitinda, ayoko na kasi walang naipundar yung magulang ko eh. Walang naipundar na bahay hanggang tumanda kami, hanggang namatay na po siya.
wala akong napundar na bahay. Kaya sabi ko, ayokong sundan yung yapak nila na magtinda. Kaya nang nakita ko network marketing, nakita ko ang Live Good, hindi ako sumuko. Kahit anong mga challenges, kahit anong mga attrition, kahit anong negative. Mga kapatid ko, negative pa nga yan eh. Wala akong pakialam. Bakit? Pangarap ko to eh. Pangarap mo yan. At the end of the day, ikaw pa rin naman magdadala ng buhay mo. Pag ikaw hindi mo na pa-asenso sarili mo, ikaw pa rin mahihirapan pagtanda mo. Ba't ka susuko? Ikaw ang talo. So, yun yung pananaw ko. Pag ikaw sumuko, ikaw ang talo. So, kahit nadapa ka, bangon ka lang kasi mayroon pang pag-asa eh. Hanggat malakas ka, gawin mo kasi may lakas ka pa eh. Ano hihintayin mo pag mahina ka na? Pag may sakit ka na? Tsaka ka lalaban. Wala ka nang ibubuga, wala ka nang lakas. Kasi hanggat malakas ka, hanggat malusog ka, hanggat binibigyan ka ng Diyos ng lakas, ng biyaya, na mabuhay araw-araw, alam ka namang hindi mo gamitin para ikaunlad ng sarili mo. So, yun yung pananaw ko. Hanggat binibigyan ka ng buhay, humihinga ka, nakarating ka dito, may lakas ka. Ba't pag uwi mo ng bahay, ba't ka matutulog? Eh, may opportunity para baguhin ang buhay mo. At pag nabago buhay mo, damay buong pamilya mo. Pati kaapu-apuhan mo, damay. Kasi pag nakapagpundar ka ng maraming mga achievements dito, hindi lang ikaw makikinabang, pati anak mo, pati apo mo makikinabang. Isang araw, ipagpapatayo ka na ng monumento niyan. Patay ka na, kilala ka pa nila eh. So, yun yung mindset ko. Hindi po pwedeng tumanda ako ng mahirap. Hindi pwede. Kaya hindi ako pumapayag. Every challenges, kahit napandapa na, kahit na nalugi na, natalo na, subok pa rin ako ng subok. Kasi madali namang ibalik yung perang natalo. Pero yung panahon na mawawala sa'yo, hindi mo na yung may babalik. Sayang, kung ilang taong ka ngayon, kung 40 ka ngayon, 5 years from now, 45 ka na. Hindi mo na may babalik yan. Patanda tayo, hindi tayo pabata. So, every single day ng buhay mo, dapat nag improve ka. Every single day ng buhay mo, dapat may na-achieve ka sa buhay mo. So, kaya dapat, huwag kayong bibitaw sa Live Good kasi ang Live Good na po ang magbibigay ng katuparan ng lahat ng pangarap nyo. Yes! Basta maniwala lang po kayo. Okay? Maniwala lang po kayo, nayayaman kayo dito, hindi namin kayo inuuto. Ako, na-invite lang din ako, gaya nyo. Naniwala lang ako, nayayaman ako dito, tinrabaho ko. Okay, ang magpapagalaw sa'yo dito, yung tiwala. Magtiwala ka na, asenso ka dito, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka marunong, lahat ng bagay natututunan. Okay? Basta makinig ka lang, matuto ka sumunod, lahat ng achievements namin, makukuha mo rin. So, yun lang po, Coach John. Okay, grabe, Thank no? you Kinumpleto na. So, I have a question sa tatlo sa inyo. So, we're down with the last two questions. Ako magtatanong itong second question kasi random yung kanina, no? Ano yung question sa'yo, para parehas kayo ng question. Ano yung pinaka ginawa niyong major sacrifice na dito sa Live Good as to why na-achieve mo yung ganitong level of success? Major sacrifice. Again, I will speak in English for my Indonesian friends. I will ask the question in Oh, English. maybe you can translate. I'm busy. Oo. If you know me, I'm not a morning person. I'm never a morning person. Excuse me, yes. English ba? Uulitin ko yung sa akin. Game. Sige. Wala nang oras. Ako pass, ha? Go ahead, Coach. Go ahead. So, doon po sa mga nakakakila, ay English pala. Doon po sa, for those who know me, I'm not a morning person. I don't like mornings. I do not like waking up early. But when I saw Live Good and my audience was international and the struggle and the challenge that I really had to overcome is getting up early so that I can connect and share this with people from different time zones. So I had to wake up 4 o'clock, 3 o'clock. Sometimes I have to do team meetings. At 1 o'clock in the morning, I stay up late. I forgot about
myself about not wanting to wake up in the morning, because with Live Good, you have to wake up, you have to love the mornings because it gives us the dreams. It provides the dreams for us. So, kung mahal mo si Live Good, lahat ng mga yan, makakalimutan mo. If you love what you do, like I said, you give up. Give up even waking up in the morning. Ang sarap kayong matulog pag umaga, di ba? But, alin ang mas mahalaga? Which is more important? Providing and getting the earnings and providing a good life for your family, or yung tulog mo or your sleep? You do the work in the beginning, and then later on, when you're creating the passive, you have the income already, then you can sleep for as long as you want. Yan, ibang klase. Yung magigising naman, ma'am, no? Magigising naman, oo. Yung patutulog, pero magigising. Rinawin lang Maawa natin. ng Diyos, nagigising naman kasi sa magnesium. Baka kasi sleep lang yung sinabi mo, wala nang gising. Okay. Thank you so much, Ma'am Lailani. And of course, Brother Rex, same question. English. Kabitenyo ulit, kabitenyo. Kasi siya yung... I'll friend ko translate eh. for you. Translate mo na lang. Hindi, siguro sa akin, yung sacrifice is yung talagang, yung personal na life ko, yun yung sinacrifice ko, na sinet aside ko muna yung, sabi nga nila, andyan yung problema. Normal sa atin lahat na may problema. Financial, family problem. Pero isang pumasok sa mind ko kasi, yung, andyan na yung problema. Ang hinanap ko lagi yung solusyon. So yung sakripisyo ko sa sarili ko na instead na mag-focus ako doon sa mga problema, nag-focus ako doon sa solusyon para ma-resolve ko yung mga problema na darating at saka yung problema na hinaharap. Kasi pinakamahirap kasi natin bigay yung time. Ngayon, simula nag-start ako, hanggang ngayon, yung time na binibigay ko yung sakripisyo ko sa sarili ko na hindi ko nagagawa yung minsan yung gusto ko. Because meron akong goal sa sarili ko na marami akong pwedeng tulungan eh. Madaling magpahinga, madaling mag-travel, pag meron ka na. But this time, yung sakripisyo na kaysa mag-travel ako, kaysa gumala ako, mas pinipili kong gawin yung pag-share ng Live Good. Kasi nga, I believe na, kumbaga, pag edad ko ng 50, no, kasi 28 na ako, so pag edad ko ng 50, ang tagal. Ang goal ko kasi, life begins at 50 para sa akin. Kumbaga, pagdating ng 50, kailangan stable na. Or sabihin na natin, financially free. Iba kasi yung may peace of mind ka na. Di ba? Ang sarap nung nagta-travel ka na, hindi ka na problema. Kaya ngayon, ang sinasakripisyo ko, yung personal life ko. Hindi mo na ikot, gala. Pero siguro, nasasabayan, pero may kasamang network. May kasamang pag-share. Pero yung pang-personal ko, gusto ko din mag-travel abroad, hindi ko pa siya ginagagawa kasi yung sakripisyo, ngayon ko muna. Sabi nga, 1 o 2 taon na lang, matatapos na yung sakripisyo mo. Ako, no? So kaya, para sa akin, piliin nyo yung time nyo ngayon. Kung masaya ka pa at nag-enjoy ka pa, huwag mong gawin si Live Good. Pero pag hindi ka na masaya, this is a perfect time para simulan mo si Live Good. Ayun, iba talaga. Hindi ko na itatranslate. Hindi na? Oo, mahigpit na habilin ng aming SM na hindi ako pwedeng mag-overtime. Oo, kasi siyempre sunod-sunod. Maraming salamat, Brother Rex Campanya. Of course, same question. Brother Harold Pangan. Sinacrifice. Oo, sinacrifice. Ang sinacrifice ko yung mga kaibigan na lagi nagyayaya. Maglaro tayo. So, pass muna dyan kasi nasa Live Good ako. Yung mga kamag-anak na nagyayaya rin ng outing o reunion, sacrifice yan. Yung panonood ng Batang Quiapo, pass muna yan. Ang probinsyano pa nun eh. Tapos Batang Quiapo na ngayon. Pamisa-misa na lang yan. So, marami akong sinacrifice, pati yung mga sarili kong mga luho. So, stop muna. Kasi focus ako sa Live Good. Tsaka nagmamadali ako eh. Nagmamadali ako para makuha yung pangarap ko. Opportunity na to na binigay sa atin ng Live Good. Pioneer tayo. Kahit 2 taon na ang Live Good sa Pilipinas, pioneer pa rin po tayo. Ang mindset kasi ng iba, ay matagal na, 2 taon na. Pioneer pa rin po yan. So, kaya hanggang ngayon po, nagdidirect pa rin ako. Hanggang ngayon po, ginagawa ko pa rin yung kung ano yung ginawa ko before. Okay? Sinisikap ko pa rin na maging
maging efficient ako sa lahat ng ginagawa ko. Everyday po yan, kahit sabihin mong diamond ka na. Ang mga diamonds dito, nakita mo, hanggang ngayon masipag. So, kaya hanggang ngayon po tuloy-tuloy ang sacrifice ko. Paminsan-minsan na lang po yung laro. Sinisingit na lang kasi gusto mo kasi kahit paano maging healthy ka eh. Pero nung nagsisimula ako, talagang totally wala lahat yan. Umaga, gabi, hating gabi, minsan madaling araw. Madaling araw pa, mayroon pang may tawag pa yan. So, walang tigil po yan hanggang makuha ko yung diamond. So, sana ganun din kayo. Para this year, 2025, lahat po kayo masama sa project natin na 100 diamonds for 2025. Yes! Ayan, maraming salamat, Brother Harold Pangan. And of course, last question na, manggagaling kay Miss Janet. Yan, last question. Very briefly, ano po ang best advice nyo sa lahat ng attendees po dito sa ating second year Live Good anniversary? Live streaming Yeah. din. No? And of Naka-live course, sa streaming. mga naka-FB Live, be it in life, be it in business, being in their, personal life. So, very briefly. Yeah, 1 minute. 1 minute. Okay. So, can you start? Let's start with Miss Lailani Howells. Yeah, okay. So, tell your story. Kwento nyo po yung story niyo. If you want to become effective in sharing Live Good, don't just tell the business. You have an authentic story. Yun po yung magiging difference ninyo with all the other Live Good affiliates here. Because you have a special story to tell, and the right people will connect with you. So do not be afraid to tell your story, whether that is offline or that is online. I do online sharing, so I tell my story. I'm not afraid. I'm proud of Live Good, so I tell my story to everyone. Again, the right people will connect. Huwag po kayong matakot. Because this is the best business ever. And you are the star of that show. Yes. So tell your story. Galing naman. Oo. Story. Tell your story. Ayan, nagsusulat ba lahat? Nagsusulat? Okay. Brother Rex, 1 Pwede minute. pakiulit yung 1 tanong. minute. Paulit daw Pakiulit yung tanong. question. Last advice. So, piece of advice. Your best advice. Best advice. Best Best sa lahat advice. ng mga andito na umattend na affiliates. Okay, siguro sa akin, pinaka-advice ko, sabi nga, make a decision today. Kasi kung papatagalin mo pa, kung aabot pa ng next week, next month, next year, yung decision na gagawin mo, this is a make or break decision. Na kung gusto mo ng pagbabago, this is a starting. Ito yung starting point. Kasi kung na-inspire ka sa mga nagda-diamond, di ba? So, isa lang ibig sabihin. Nag-decide din kasi kami nung nag-start kami. Pero kung hanggang ngayon hindi ka nagdi-decide, parang iniisip mo lang, go with the flow ka lang, no. Dapat make a big decision. Hanapin mo yung biggest why mo, bakit mo gagawin si Live Good. Yun ang pinaka-starting point mo. Biggest why and make a decision and take action. Ibang class. Ang lalim talaga. Very, very deep. Very deep. And of course, Sir Harold Pangan. Connected dun sa deepest why. Yung deepest why na sinasabi ni Cosrex Campana. Dapat meron ka Kampanya. talagang... May lambing. Kampanya pala. Yan. Kampanya. May lambing. So, yung deepest why, sa akin, nasi-share ko lang, kaya ako masipag, kaya ako ganto. Kasi nakita ko yung mga tiyuhin ko na tumanda ng walang pera. Umaasa lang sa SSS. Nanghihingi ng gamot kay mayor, kay kagawad, kay kapitan, walang pang maintenance. Pinagpapasa-pasahan ng mga anak kasi walang pera. So, yun lang yung motivation ko. Ayokong dumating yung time na tumanda ako, wala akong pera, wala akong pundar, hihingi ako sa anak, yung anak ko may pamilya na. So, yan yung motivation ko. Ayokong tumanda ng nanlilimos. Kung ikaw gusto mong tumanda ng nanlilimos, desisyon mo yan. So, kanya-kanya tayo ng buhay. Pero kung ako sa inyo, huwag kayong papayag. Kasi hanggat malakas ka, may pagkakataong kang baguhin ang buhay mo. Huwag mong hintayin yung mahina ka na tapos tsaka mo i-wish na bumata ulit at gawin yung mga bagay na hindi mo nagawa. So ngayon mo siya gawin, itodo mo, huwag kang masyadong magtipid. Huwag mong tipirin yung lakas mo, yung energy mo, huwag mong tipirin yan. Itodo mo na.
I-maximize mo na yung galing mo. Marami kang ibubuga, akala mo lang wala, pero meron. Ayan. Thank you so much. Again, let's give it up for Lailani Howells, Rex Campanya, and Sir Harold Pangan. Maraming salamat po. Thank you so much.